Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So ilang araw na lamang ay mag-uumpisa na ang 20th Congress. At syempre, katulad na sinabi ko sa isang video ko ay nakalalamang na si Speaker Martin Romualdez na naman ang pagiging Speaker of the House. So para sa kaalaman ng iba ay di umano nakasecure na ng around 200 something na pirma ng pagsuporta ng ilang mga sulon o halos majority ng sulon para sa pagpapatuloy na pagiging speaker ni Martin Romualdez. So, syempre tayong mga pangkaraniwang tao, wala naman tayong say dyan dahil ang nagtatalaga o ang bumuboto para sa posisyon ng speakership ay syempre ang ating mga ibinotong kongresista. So, ang tanong na lang ng marami ay kung may mababago ba sa darating na 20th Congress. So, ano ba ang palagay ng nakararami? Lalo na't nung 19th Congress ay maraming mga kontrobersya ang kinaharap ng ating mga mambabatas noong 19th Congress. At ang mga ito ay una, siyempre, yung 2025 national budget na hanggang ngayon ay hindi pa maliwanag sa ating lahat kung sadya ba talagang may mga na-insert na hindi naman dapat talaga priority o yung lumalabas na parang may corruption na o may indikasyon na na korupsyon ang 2025 national budget. Ikalawa, itong impeachment case na kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. At syempre, yung pangatlo, mga kapwa resista na rin ni Speaker Romualdez ang naghayag na may mga sulon o may mga representante natin, may mga congressman na para bang nagnanais na mapalitan si Speaker Romualdez. Pero sad to say, hanggang sa mga oras na to ay nananatiling malakas pa rin ang hatak ni Speaker Romualdez sa kanyang mga kapwa kongresista. So, nakalalamang na siya na ang maging uli na Speaker of the House ng 20th Congress. So, gayon din lamang na siya ang siya muli ang magiging Speaker of the House. Siyempre, tayong mga pangkaraniwang tao ay umaasa na magagampanan niya ng buong katapatan ng kanyang tungkulin sa kabila ng maraming kumikwestiyon sa kanyang mga layunin, lalo na't lumalapit na ang 2028 national election at may mga pulong-bulungan na pumuposisyon na si Speaker Romualdez para maging manok ni Pangulong Bongbong Marcos pangpakunhan. So, sabihin na natin, granting na medyo matagal pa yon, ito tayo pumokus sa kanyang pagiging speakership. So, ilang taon pa na pamumunuan niya ang Kamara, maging ng ating national budget, since nabanggit ko rin lang na puno ng kontrobersya ang nasabing budget natin na yan. So, paano ba natin mag-iiwasan yan? Una, siguro, alam kong may mga batas na ipinatutupad na para masiguro na walang korupsyon at properly aligned ang ating mga paggasta. Siyempre. So, dapat
maging transparent yan kahit alam kong medyo mahirap para sa mga kagaya ni Speaker Romualdez na gawin. Ikalawa, pantay na pagpapatupad ng paghahati-hati ng pondo para sa bawat distrito sa ating bansa. Kasi may mga kongresista na nagrereklamo. Siyempre, nakikita natin sa mainstream media yan, at maging sa social media na nagrereklamo sila dahil may mga ilang kongresista na nagrereklamo na hindi napupondohan yung mga proyekto na inilalaan nila para sa kanilang distrito. Lalong-lalo na kung hindi ka naman kaalyado ni Speaker Romualdez. So, hindi na mamatay-matay yung gawain na yan sa kahit na anong sangay ng ating gobyerno. Kung ikaw ay against, naturalmente, either mahuli ka sa puponduhan o totally hindi ka mapuponduhan. Kaya dapat siguro, since siya naman talaga o siya naman ang magiging Speaker of the House, makapag-suggest lang tayo, hindi ba? Wala namang masama doon. Dapat siguro ibigay kay kaalyado o hindi yung mga allocated budget sa dapat niyang puntahan at walang delay. Ikalawa, transparency. Dapat makita natin mga pangkaraniwang tao kung saan dinadala ang ating pera. Kasi parang nadinig ko sa isang balita na pasa sila ng isang batas na kung saan limitado lamang ang mga taong maaaring sumilip dito sa mga pondo na to. So, doon pa lang, nagkakaroon na siyempre tayo ng agam-agam na kung limitado ang makakasilip dito sa mga pondo na to, paano natin masisiguro na walang korupsyong magaganap? Kung dito nga sa ating mga lokal na pamahalaan, hindi natin malaman kung tama ba ang ginagawa nilang panggasta, diyan pa kaya sa Kongreso. Diba? So, dapat baguhin yung batas na yun. Kung nais ni Speaker Romualdez na lilisin yung kanyang reputasyon. Dahil sad to say, maraming tao ang nagsasabi sa ating mga amo na bagsak ang rating niya pagdating sa performance. Dito sa impeachment ni VP Sara, hindi dapat maging prioridad ng isang speaker ang susugan, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na wala namang kinalaman sa kanilang trabaho. Bagamat alam kong tungkulin nila na magsampa ng kaso sa isang opisyal ng gobyerno na pinaniniwalaan nilang tiwali, ginagamit nila yung mga resources ng pamahalaan, meaning yung resources nating mga Pilipino para maibagsak ang isang politiko. Halos doon na lamang naubos yung oras, panahon ng ating mga sulod at yung mga batas na nakikita kung ipinapasa nila sa Kongreso, kung hindi pinag-isipang mabuti, inapura. At wala pang pakinabang sa ating mga pangkaraniwang tao. Wala akong naiintindihan dun sa mga batas na kanilang pinasa. Isabay pa natin dyan yung mga panukalang batas para sa ayuda na kung saan bantog na bantog din ito. Napakatagal din naging kontrobersya nito. Yung mga ayuda na kung saan pinagmumulan din ng korupsyon. Hindi ba si Mayor Magalong nilantad yan na
ginagamit yung mga ayuda na yan para makuha, ika nga, ang boto o simpatya ng mga kababayan nating mahihirap. Kung hindi man, totally walang nakukuha yung ating mga kababayan na mahihirap, at kung may makuha man, may mga nangungumisyon pa na kung saan kinukonsinti naman ng ilang mga kongresista. May nabalitaan ba kayo nakasuhan? Parang wala pa yata akong nababalitaan ganun. Na hindi natin alam kung magkano talaga, kung na-dissolve ba, na-liquidate ba ng maayos yung mga ayuda na yan. Dapat siguro pag-aralan ulit yung mga ayuda na yan. Meron ako nakita sa Facebook na isang panukalang batas na nais na maipasa ni Senator Jaime Marcos, yung tungkol sa kooperatiba. Alam niyo mga amo, mas pabor ako diyan sa kooperatiba. Alam niyo kung bakit? Kasi wala namang ipinagkaiba yan dun sa ano, yung sa kasabihan na kapag ka nagbigay ka ng isda, nakatulong ka, pinakain mo yung pinagbigyan mo ng isda. Pero hanggang kailan ka magbibigay ng isda? Hindi ba't mas maganda kung turuan nating mangisda yung tao na yun? Para na sa ganun, siya na lamang ang mangingisda at kaya niya nang suportahan o buhayin ang kanyang sarili. Katulad din po ito ng kooperatibang nais na pagtibayin o nais na ipasa ni Senator Amy Marcos. Maganda yon, pabor ako doon. Ang mahirap nga lamang dyan, hindi masuportahan ng halos lahat ng ating mga politiko dahil mawawalan ito, ika nga, ng tulong para sa mga politiko natin na may mga political interest. May mga vested interest. Siyempre, pagka may mga kooperatiba na sa kanilang distrito, hindi na aasa sa kanila, di ba? Generating project din yan, yung mga kooperatiba na yan. Kahit anong klaseng kooperatiba, basta't maganda ang layunin. Nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa yan. Maging sa job hiring, di ba? Makakadagdag sa trabaho sa ating bansa yan. So, sana matpasa yung kooperatiba na yan, yung batas tungkol sa kooperatiba. Kumpara dyan sa mga ayuda na parang ang pagkakaintindi ko, dadagdagan pa yata. Di ba? Dahil na nga ako, si Speaker Martin Romualdez, na pag-iigihin daw nila sa 20th Congress ng kanilang trabaho. Siguro dapat sa puso nila yan at gawin nila yan. Hindi dapat po bunganga lang. Baka mamaya, magtatrabaho nga sila, iimbento na naman sila ng mga bagong ayuda na kung saan maaaring pagmulan nito ng korupsyon. Wala akong mainam na masasabi patungkol sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Pero wala tayong magagawa dahil siya na naman ang napipintong maging Speaker of the House. So, might as well na mag-suggest ka na lang kaysa tumakda ka pa ng kanyang bagay. Tsaka ka na lang dumakdak ng mga palpak niya pag may mga nakita na tayong palpak. Pero since mag-uumpisa ang 20th Congress, hindi ba mas maganda? Mag-suggest muna tayo. So, ito yung ginagawa natin, mag-suggest. Dapat tumutok sila sa kanilang trabaho. Dahil nagsasawa na ang mga tao. Dun sa isang video ko about Speaker Romualdez, may mga taong nagko-comment. At hindi magaganda yung kanilang mga comment. Puro negatibo patungkol kay Speaker Romualdez dahil wala silang makitang positibo. Sa tuwing nakikita nila si Speaker Romualdez, ang nakikita nila isang kurap na politician. Isang walang magawa o walang mabuting magagawa para sa bayan. So dapat makita ni Speaker Romualdez yan.
Kung hindi niya gagawin yan, eh talagang sadyang makapal na ang mukha niya at wala siyang maidudulot na buga. Kung ganun din lang, siguro, kukumbinsihin naman natin yung kanyang mga kapwa kongresista na palitan siya. Pero as of now, syempre, baka walang naglalakas na loob na tumapat sa kanya. So, magsuggest. So, ganun lang. Mga ilang araw na lang, mag-uumpisa na ang 20th Congress. Titingnan natin kung mababago ba ang performance ng Kongreso at hindi lang puro politika at pangungurakot sa kaban ng bayan ang gagawin nila. So maraming salamat mga amo at magandang araw po sa inyong lahat.